Itigil ang biding-bidingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Nasa kapangyarihan din ng Kongreso na i-audit ang resulta ng mga bidding sa DPWH at gampanan ang ating oversight function. At ako po ay nagvo-volunteer sa Committee on Public Works para tumulong sa oversight function ng Kongreso sa lahat ng mga bidding ng DPWH sa buong bansa. Ito nga ho ang pag-uusapan natin mga reaction update pizza. Ito hong si Congressman Leviste, isa ho sa mga nakakabilib na tao, isa ho sa mga nakakabilib na congressman dyan sa House of the Representatives mga kabig. Bakit ito? Kasi may prinsipyo ho yan kahit na ho itong kanyang ina na nasa majority, alam niyo na ho, si Legarda. And yung napapaamo niya na ho ang kanyang inay. Di ba, alam naman po kasi natin ito si Legarda, mga kabit, si Senador Legarda, parang tutol din ho yan noon sa, alam niyo na yung pinagawang Dolomite Beach ni Tatay Digong. Pero ito, pinasyal ni Leviste, yung kanyang ina, mga kabit, sa Dolomite Beach at napabilib niya ho ang kanyang inang senador. Kaya ito mga kabit, bilib na bilib ho talaga ako dito kay Senator, hindi ko pala senator mga kabit, kay Congressman Leviste kasi lumalaban ho ng patas, nagseserbisyo ng tapat, katulad ho ni Congress Miao. May mga prinsipyo, may dignidad, at wala, higit sa lahat mga kabit, may pagmamahal sa taong bayan. Ito hong mga ganitong tao, ang kailangan ng mga Pilipino. Ito hong taong na ito, mga kabit, ang kailangan na nagseserbisyo sa taong bayan, hindi ko kailangan ng mga magnanakaw diyan kamukha ni Marcos Jr., ni Martin Luther King, at walang iba, si Charis ng House of the Representatives. Isipin nyo ho yan mga kabdita, tama ho itong gusto niya na wag na magbiding-bidingan yung mga DPWH, yung mga contractors, wala akong napupuntahan. Kahit ibaba nyo ng ibaba yung mga presyo ng mga produkto, kung nanakawin lang din naman ho, wala akong mangyayari. Di ba? Kung nanakawin lang ko yung pondo ng mga, alam niyo na ho yan mga kabdi, huwag na ho tayo magmaang-maangan. Ito ho kasi mga tao dyan sa kadalasan, dyan sa House of the Representatives, marami hong magnanakaw, marami hong kumikickback dyan, lalong-lalo na ho yung pinaka-amo nila. Sino ho ba yung amo nila dyan? Walang iba ho yung bumaba bilang speaker. Si Martin Luther King mga kabdi. Sino ho yung sumunod na isa sa may pinakamataas na, alam niyo na, budget insertion? Si Boji D. Di ba? Magkakamag-anak ho talaga yung mga yan. Kung sinong inapoint, siya talaga yung may mga matataas. Sino pa yung may mga matataas na pondo dyan? Si Swansing. Sila ho yung mga matataas na mga, alam niyo na, hindi na ho siya sabihin niya na ganyan-ganyan. Di ba? Pero itong si Kong Leviste, mga kabita, nakakabili po ito. Natama ho ang kanyang kagustuhan na huwag na magbining-biningan. Ginagago nyo lang yung mga tao. Sino pang maniniwala? Lalong-lalo na dyan kay Vince Dizon. Tingin nyo ho ba may maniniwala pa ho doon? Mag-comment ho kayo sa ating comment section kung kayo ay naniniwala pa rin dito kay Vince Dizon. Di ba? Pero kung hindi kayo naniniwala, pag-usapan pa rin natin sa comment section kasi wala na ho, kahit na anong pagmamakaawa nitong si Vince Dizon dyan, na ibalik yung pondong 45 billion. Wala na hong pakialam yung taong bayan. Wala nang pakialam yung mga senador. Kasi nga, noong bago pa nga siya, di ba mga kabit, nung si Bonoan pa yun nandyan, sa DPWH, sabi niya, boss, bawasan na yung budget. Ganyan. Ang dami niya hong yan, ngayon binawasan, binabawi ho nila. Tapos yung mga ibang senador, payag ko na ibalik yung pondo nila. Bakit? Tanong ko lang ho, sino ba yung mga may proponents diyan? Tanong ko lang ho sa inyo, sino kaya yung mga, alam niyo na, yung may mga kasabwat diyan sa DPWH? Tingin niyo ho mga ka-update. Diba? Mga ibang senador na, alam niyo na, pumapabor kay Dizon. Pumapabor na ibalik yung 45 billion. Bakit? Ang tanong, di ba napag-usapan na dyan sa Senado na alam mo naman mabagyo tapos bibigyan na namang another project by next year. Kung alam nyo naman ikakat-cut na naman yung proyekto hindi magtutuloy-tuloy, saan nyo na naman dadalhin yung pondo, Vince Dizon? Tanong ko lang ho yan mga kabdi. Ibubulsa na naman ng amo mong bangan?
Ibubulsa na naman ba ng amo mong malakas mag Coca-Cola? Tanong ko lang yun ha. Kaya mga update, dito po, pag-usapan na ho natin itong si Kong Leviste kung saan napatunayan, ipinakita niya ho na hindi ho po pwede si Vince Dizon sa mga kalakaran na ganyan, na biding-bidingan. Ayan mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Reacta na ho tayo, pag-usapan na ho natin itong isa natin kinabibiliban na may prinsipyo, may dignidad at may pagmamahal sa mga Pilipino. Kaya nga di, pakinggan na ho natin kung paano siya magsalita dyan sa House of the Representatives. Ako po ay tumatayo upang maglahad ng isang solusyon sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH. Itigil ang biding-bidingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Mula pa noong Setyembre, nanawagan po ako sa DPWH na i-recompute at pababain ang mga presyo ng kanilang mga proyekto sa budget. Isa ito sa mga rekomendasyon na ibinigay sa akin ni dating DPWH Secretary Babe Singson na noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay nagpatupad ng across-the-board 10% cut sa presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang isa pa niyang solusyon, ang pag-rebid ng mga proyekto kung saan ang resulta ng bidding ay hindi man lang 10% na mas mababa kaysa sa approved budget for the contract o ABC. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay biding-bidingan. Ayon sa lahat ng aking mga nakausap tungkol dito, sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay biding-bidingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. Naranasan ko ito. Isa pa ho yan mga kabit, yung biding-bidingan na ho kasi na yan, kunwari, may nagtatalo-talo ho sila sa ganyang presyo. Kunwari ito, pupunta dito sa distrito ni Charis ng House of the Representatives, mapupunta ho sa kanya mga alipores, hindi naman ho kasi mismong si Sandro Marcos yung pupunta ho dyan. Yung meron po mga galaman dyan, mga kabit, tapos sasabihin niya ito yung budget natin. Tapos meron pa hong kausap yan, yung kunwari kalaban nila. Pero ang katotohanan, sa kanila rin po yan. Sa kanila rin ho mga bataan yan. Yan po yung sinasabing biding-bidingan ni Kong Leviste para ho nalilinawan tayo. Kasi nga itong mga panggagago na mga hinayupak na yan, yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., napakawalang hiyaho nila. Billion-billion ho ninanakaw nila. Nagbabayad ho tayo ng buwis. Nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya, automatic binabawasan yung ating sahod. Tapos nagagamit ho ba natin? Tanong ko lang ho, nagagamit ho ba natin lahat-lahat? O kahit nga bumibili ho tayo dyan sa 7-Eleven mga kapdi, meron ho tayong VAT. Kakain ka sa restaurant, meron hong tax. Lahat ho mga kapdi, lahat ho ng ating kilos, may bayad ho yan. Kung akala mo hindi ka nagbabayad ng buwis, lahat ho tayo may binabayarang buwis. Hindi lang ho natin napapansin dahil nga, syempre, may komplikado pa rin ho sa ating ibang kababayan. Pero may karapatan ho tayo magreklamo, lalo nang sa gobyerno na ni Marcos. Grabe ho kasi mga pagnanakaw ho nila, mga kapti. Diba? Kaya tigil ho nila yung biding-bidingan na nila. Ginagago lang ho nila yung mga Pilipino. Ito mismo, dahil nung ako po ay bagong halal, kinausap ako ng aking district engineer at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga proyektong for bidding sa aking distrito na may nakasulat na mga pangalan ng mga politikong nagpapondo ng mga proyektong ito at mga kontraktor na kanilang pinili. Ang dokumentong ito ay maaari kong isumite sa Kongreso at maaaring maging bahagi ng isang inquiry ng Committee of Public Works and Highways. Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding
sa DPWH ay luto at mga nananalong kontraktor ay pinipili kasama ng mga natatalong mga bidder. Maging ang ombudsman ay nagpahayag na sila ay nag-iimbestiga sa practice kung saan ang mga losing bidders ay umano'y binabayaran ng humigit kumulang 3% na bahagi ng DPWH contractors sa mga kontrata na tawag sa Batangas ay mananahod. Naging posible ang ganitong sistema dahil kailangan ma-pre-qualify ang mga bidder ng district or regional office ng DPWH at maaaring humanap ang DPWH ng butas sa napakaraming mga dokumento upang i-disqualify ang isang bidder. At kahit manalo pa isang kontraktor, maaari pa rin silang pahirapan sa implementasyon ng proyekto o sa paniningil sa bayad nito. Kaya dahil dito, alam ng ibang mga kontraktor na wala silang pag-asang manalo kung hindi sila ang piniling manalo at madalas ay hindi na lang sila bumibili ng bidding documents. Maraming mga posibleng solusyon upang tuluyang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Isa rito ang reforma sa bidding process kung saan unang isusumite ng mga bidder ang kanilang presyo at saka na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH, at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026, umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Kasabay rito, umaasa rin ako na gagawin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa noon ni Secretary Babe Singson na ipa-rebid ang mga bidding na hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa approved budget for contract o ABC. Sa pribadong sektor, kung ano ang ABC mo, hindi ibig sabihin yan ang gagastusin mo. Kung 600 man ang ABC, kung pakiramdam mo ay hindi ka nakakakuha ng tamang presyo, i-rebid mo ang proyekto. Kung sariling pera mo naman ito, makikipagtawaran ka pa para makakuha ng 30% na mas mababa o 420 sa 600 pesos o kahit 10% na mas mababa pa o 540 sa 600 pesos. Kaya ang punto ko, kaya ko nais na ibahagi itong solusyon ngayong araw na ito. Nasa kapangyarihan ng Secretary ng DPWH ang mag-rebid ng mga proyektong hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa approved budget for contract o ABC. Nasa kapangyarihan din ng Kongreso na i-audit ang resulta ng mga bidding sa DPWH at gampanan ang ating oversight function. At ako po ay nagvo-volunteer sa Committee on Public Works para tumulong sa oversight function ng Kongreso sa lahat ng mga bidding ng DPWH sa buong bansa. Tama. Upang matiyak natin na walang pera ng taong bayan ang mawawala sa lutong bidding o bidding-biddingan sa DPWH.
O di ba mga ka-update, ang problema lang ho dito, pag mag-iimbestiga na o tatalakayin na ho yan, malilihis ho yung kwento. Bakit ho? Kasi nga ho, madadamay na naman dyan yung pangalan. Sino pa ho ba yung mastermind dito? Walang iba ho kundi si Marcos Jr., si Martin Romualdez, sino pa yung anak niyang nasa si Charis House of the Representatives. Sila-sila lang ho naman yung nagluluto dyan sa DPWH. Imposible ho hindi nila galamay yung mga nandyan. Di ba? Kasunod ho nito mga kapatid, tatalakayin din ho natin. Ito pa rin si Vince Dizon yun sa DPWH pa rin. Kung paano ho nila gustong ibalik yung 45 billion. Kaya kapatid, susunod na ho natin itong political analyst na babaan at dito kay Vince Dizon. Itong DPWH mukhang hindi pa rin talaga tumitigil, ano, mukhang gusto pa rin nila makakakuha ng malaki-laking porsyento. Even no, they became very notorious for ghost project and substandard projects, no. Ayun pa nga lang mga kabit, umpisa pa nga lang ho, talagang kinikilabutan na ho tayo. Totoo naman ho yan Bakit ho nila gusto ibalik yung 45 billion? Vince Dizon. Tanong ko lang ho, bakit pati yung ibang senador, payag sa kagustuhan mo? Tanong lang ho yan mga kabit. Bakit ho nila gusto? O, alam nyo na. Bakit? May kickback ba yung ibang senador dyan, Vince Dizon? Tanong ko lang yan mga kabit. Tanong lang, may kickback ba sila dyan? Ha? Ang hindi nila talaga sinasang-ayunan dito yung paring unprogrammed funds, no. Bakit? Kasi the unprogrammed funds, since unprogrammed nga siya, no, pwede siyang lagyan ng pondo na iso-source out from other sources at lalagyan siya, no, and hindi natin alam kung kailan to mangyayari. Pero kung meron pa ring allocations sa unprogrammed funds, it may still be sabihin na nating a reason para magkaroon pa rin ng matindihan na corruption, especially na malaki pa rin yung unprogrammed funds kumpara dito, no. So sa akin ang mas maganda talaga is kung yung unprogrammed funds na to ay inallocate na lang nila, halimbawa dito sa allocations for the health, kasi yung ating health sector below the WHO recommended requirement, no, yung ating budget para dito. So sana mas maganda kung dito na lang natin sila inilagay, no, and hindi na nilagyan pa rito yung hindi pa nilagyan dito sa program funds. And then itong DPWH mukhang hindi pa rin talaga tumitigil, mukhang gusto pa rin nila makakakuha ng malaki-laking porsyento. Even no, they became very notorious for ghost project and substandard projects, no. Ito kasi yung nangyayari kapag protektado ka talaga ng pangulo, no, kapag shielded ka, no, ng pinakamataas na mga opisyal ng pamahalaan, nawawala yung nawawala yung shame, no, nawawala yung hiya, ika nga, at talagang gusto nila na mas makakuha pa ng mas malaking pondo. And I think this is something na kung ako halimbawa dito kay Vince Dizon, at yung departamento ko ay talagang pinaka-notorious, no. Isa pa nga yan mga kapatid, kaya ganyan na lamang ho kakapal yung pagmumukha nito si Vince Dizon. Siyempre, protektado nga naman ni Bongbong Marcos yan. Imposible hong hindi na naman galamay ni Marcos Jr. itong si Vince Dizon. Naniniwala ho ba kayo hindi siya galamay? Di ba? Obvious naman ho yan, kaya ganyan nga ho kakapal Gusto na naman nilang kumulimbat ng bilyon. Gusto na naman ho nilang kumita. Nung mga nakaraang taon sa pagwaldas ng pondo ng bayan, magdadalawang isip ako, no, na manghingi ng mas malaking pondo, o kaya kumbaga parang I will just fully submit myself to the Congress and to the Senate and to their wisdom, kaysa manghihingi pa ako at appear pa ako doon para, kasi like I said, it does not give a good impression to the public. Opo, lagi na lang din po kasing nirarason, Prof, na maapektuhan ng proyekto. Kailangan ko ang budget na to, maapektuhan ng proyekto. Pero still, every hingi nila ng budget, mayroon pa rin pong issue ng korupsyon. So, kumbaga, kung hindi maninindigan dito ang atin pong kongreso, lagi po silang madadamay sa issue po ng korupsyon. Kasi at the end of the day, sila din naman yung nag-aproba din po niyan.
Exactly. Very good point, ano. Kaya hindi natin po pwedeng masabi na itong corruption na to is solely a prerogative lang ng mga departamento, no, ng executive. Because at the end of the day, really, the Congress and the senators will definitely have a say on this, ano. And though I think, no, ito nga yung problema rito is that yes, they are actually live streaming the proceedings. Nagkakaroon tayo ng greater public participation kahit kasi napapanood natin. Pero ang tanong is, up to what extent are we empowered as a people to actually make the necessary changes dun sa budget? Kasi kung napapanood natin siya at nakikita natin na may mali at alam na natin na may mali, no, obviously, ano pa ba ang kaya natin gawin? Ano ba ang kaya nating sabihin? Pwede ba tayong mag-file ng petition as a people, as a public to the Supreme Court saying or make a case about the unconstitutionality again of this budget? Because if that happens, nagkakaroon tayo ng automatic reappropriation, ano? Pero kasi alam nyo, sa punto kasi ngayon, ito ay minamadali na eh, no? Mahirap na yon para sa atin actually, and the way I'm seeing it, wala nang masyadong wala nang masyadong paggalaw o wala nang masyadong mga changes na mangyayari. I think motu proprio, ito ay pipirmahan ng Pangulo, no, eventually. Kasi nga, this is one of the urgent measures that the President is really after, no. Alam niyo naman ang ating pangulo, basta budget ang usapan, nagmamadali po siya talaga, no. Hindi mapipigil yan. Pero kung mga serbisyo para sa tao at mga alam niyo na mga mas mahalagang Ayun nga mga kabdit. Naniniwala naman ako dito, kumpara naman ako kay Llamas. Mas naniniwala ako dyan, kumpara naman kay Ate Claire Castro. Pag usaping budget ho kasi, mga kakabdate, mabibilis ho yan. Pag may nanakawin na naman ho sila, mabibilis pa ho sa sikat ng araw. Pero pag serbisyo sa mga Pilipino, meron ho ba mga ka-update? Tanong ko lang ho sa inyo. Nawawala po yung ating camera mga ka-update. Pero ang malaking katanungan ho dito, pag nagseserbisyo ba sa mga Pilipino, may ginagawa ba talaga si Bongbong Marcos? O pag may nanakawin na naman ho silang bilyon, mabilis pa ho ang kanilang akto. Di ba? Ay mga update, kung meron ho kayo naging reaction, opinion dito sa ating tinalakay, pag nakawan mga update, mabibilis pa. Talaga naman hong nakakagigil ho yung pagmumukha ng mga yan. Pag talaga gumagamit ng, alam niyo na ho, Coca-Cola, mga update, Addictus Benedictus, makakapal na ho yung mga balat at pagmumukha. Tingnan nyo na lamang ito si Vince Dizon dahil sobrang tuta niya. Kung himud-himudin niya yung, alam niyo na, gilagid ni Bongbong Marcos, mga update, utong-uto naman ho siya, gusto niya nang kunin yung 45 billion pesos. Diba? Pero pag serbisyo sa mga ordinaryong Pilipino, wala na ho. Isipin nyo kung itong PhilHealth na bangkarote, paano ho yung mga ordinaryong Pilipino na nagpapagamot? Paano ho tayo? Wala ho tayong aasahan dyan kay Bobong Marcos Jr. Kaya mga update, kung meron ho kayo naging opinion reaction, komento nyo ho yan sa ating comment section. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.